Sino po rito ang nananalangin, naniniwala by faith about your personal breakthrough? Taas ang kamay, say amen. Amen. Wow, wow. Lahat po nagtaas, no? Wala po hindi, no? Kasi hindi, doble sa kabila, no? Alright, part 2. Tayo po tumayong lahat at basahin po natin ang salita ng Diyos. Genesis 47, verse 7 through 9. And basahin po natin, then Joseph brought his father Jacob in and presented him before Pharaoh. After Jacob blessed Pharaoh, Pharaoh asked him, "How old are you?" And Jacob said to Pharaoh, "The years of my pilgrimage are 130. My years have been few and difficult, and they do not equal the years of the pilgrimage of my fathers." Let's talk to the Lord in prayer. Father God, we thank you because you are the God of breakthroughs. And though we seek breakthrough in this message, pagliwanagin niyo po ang aming kaisipan, ano po ba ang mga susi ng aming sariling breakthrough? Holy Spirit, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Gawin niyo pong napakalinaw at liwanag na itong mensahe na to, na aming babaunin hanggang matapos ang 2026. Lord, we are already thankful because we know that this breakthrough is just around the corner. Salamat po. Pinupuri po namin kayo in advance. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Kayo po ay pwede nang umupo at i-dissect lang po natin. Nakita niyo po ba yung screen natin dyan? Nakita niyo po? Kaya naman po doon sa likod, ano? Alright. So I want you to see this. I don't have the liberty para basahin yung buong kwento ni Joseph. So, balik tanawan natin, si Joseph the Dreamer, naalala niyo po ba yan? Siya po yung sikat na Bible character na binigyan ng coat of many colors ng kanyang ama. At siya po yung source ng pagkainggit ng kanyang mga kapatid. At sa sobrang pagkainggit, anong pong ginawa sa kanya? Tinangka siyang patayin, pero dahil naawa sila sa tatay nilang medyo may edad na, ang ginawa na lang ay nilagay na lang sa balon. Naalala niyo po ba yan? Okay, so hindi na babasahin, ha? And fast forward, itong chapter na to, tapos na po yung drama. Tapos na po yung ganap na kung saan may itinagong kopa si Joseph doon sa basket ni Benjamin at sila ay nagsabi na hindi, kung ikukulong mo si Benjamin, ikulong mo na kaming lahat. Naalala niyo po ba itong eksena na to? Tapos na po yun. At ito na po yung pagkakataon na kung saan nakilala na nila si Joseph bilang siya pala yung assistant to the Pharaoh. Okay? Siya yung Prime Minister of Egypt at the time. Are you still there? So now, tinanong ni Pharaoh si Jacob or Israel, at a sooner time, gagawin siyang Israel. At tinanong, ilang taong ka na? Ang sagot niya po, kakaiba. Ang sabi niya, the years of my pilgrimage are 130, pero meron siyang komentaryo. Binigay niya yung kanyang edad, 130. At ang komentaryo niya, nakakalungkot. Tignan niyo po ang sabi niya, ang aking mga taon ay maikli at puno ng pagdurusa. Now, sisiyasatin po natin through the Bible, is it really true? Tama po ba ang sinasabi ni Jacob sa kanyang sarili na ang kanyang buhay ay maikli at punong-puno ng pagdurusa? And they do not equal to the years of the pilgrimage of my fathers, as if sinasabi niya, sobrang kawawa naman ako. So take a look at Jacob's hardship. Ito yung kanyang basis. Si Esau, lagi siyang gustong patayin, remember? Because dinaya niya yung kanyang kapatid sa birthright. Right? Si Laban, yung kanyang father-in-law, niloko siya. Alam niyo, ang situation kasi is this.
until natutunan natin yung lesson na binigay sa atin ng Lord, mag-a-appear at mag-a-appear siya in different forms sa iba't ibang klase ng tao. So, si Jacob po ay actually, ang tunay na pangalan nun, bago naging Israel, bago naging prince, ay liar or subverser. Meaning, nag-i-incite ng gulo. Yun po ang Jacob. So, nakahanap siya ng katapat niya, si Laban, niloko siya kasi hindi niya na pangasawa yung dapat niyang pangasawahin. He worked 14 years for Rachel and another 6 years under this father-in-law. Family conflict, nag-away-away yung mga asawa niya. Si Dinah, yung daughter niya, na-violate, na-rape. Si Rachel, yung kanyang paboritong asawa, namatay because of giving birth to Benjamin. And all of this, ito yung na-recall niya. Joseph was deceived as dead. Nabalitaan niya na yung anak mo patay na. Pero ang totoo, nilagay lang sa balon at ibinenta sa mga Midianites. Naalala niyo po ba to? Pero sa utak ni Jacob, patay na si Joseph. Number 7, the fear of losing Benjamin, yung pinakabunso. Ito po ang nagmarka sa utak ni Jacob na nung tinanong siya, kamusta ka na, ilang taon ka, at ang buwelta niya, ang hirap ng buhay. And ang tanong ko is this, pag tayo po ba'y tinatanong ng mundo, kamag-anak natin, o yung mga gusto natin dalhin sa Panginoon, ang sagot ba natin similar? Kamusta ka na? Eto, buhay pa. Parang ayaw mo na atang mabuhay pa, no? Ay, nako, ganun pa rin, same, walang pinagbago. Tapos sabay kamot sa tiyan, di ba? Parang, tapos sabay reklamo na yan, di ba? Now, while it is true na yan yung nare-recall mo, as a Christian, hindi po yan yung ating dapat na unang sinasabi. In fact, ang sinasabi natin, God is good because without Him, hindi ako makakatayo ngayon. Sa totoo lang, luminga-linga po kayo, tumingin kayo sa paligid ninyo. Lahat tayo nasa iglesia, hindi dahil perfect tayo, kung hindi sa biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya sa totoo lang, pag sinabing, ay, yan ang mga nagsisimba na yan, mga hipokrito yan, hindi po, tumatayo kami dahil sa ginawa ng Panginoon. Kasi kung kami lang, matagal na kami wala rito sa church. Bakit? Sa dami ng issue natin sa isa't isa, sa dami ng issue natin in the past, sa dami ng issue natin sa Diyos. Are you still with me so far? Amen. Kaya biyaya po na dinala tayo ng Lord dito. Pwede bang kamustahin mo yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, I'm glad that you're here. And that's because of grace. Ang ganda talaga ng message ng ating worship team. Your grace is enough. So when people ask you, huwag ka muna magbigay ng laundry list ng problema mo. Di ba? Ito nga, grabe. Yung bang, parang walang gustong tumabi sa'yo. Bakit? Kasi ang nakakalungkot kang kasama, yung nakaka-drain ka ng energy. Yung bang pagkakausap ka, parang ka nag-therapy, yung nagbigay ka ng therapy sa tao, tapos talagang ubos lahat ng positive energy mo. Bakit? Hinigop niya lahat. Where in fact, dapat tayo po'y maging kalakasan sa iba. Amen? Amen. Kahit nasa deep inside, medyo napipigati tayo, hindi naman tayo Superman eh. Pero hindi yun ang default natin. Di ba ang default natin, biyaya ng Panginoon, okay. Nagsisinungaling ba tayo? Hindi. Yun lang default natin. Why gusto natin maging pagpapala sa iba? Now, ibang usapan yung nabibigatan ng yung kalooban mo at meron kang confidante, meron kang discipler na kakausapin mo, okay yun. O kaya kami ni Mrs., pwede mo kaming kausapin, pwede ka namin i-counsel. Hindi mo kailangang magtago. Ang point ko lang is, iba po yung default natin. Now, take a look at the blessing. Ano ba yung ginawa ng Panginoon kay Jacob, 11, na hindi niya na-recall? God chose Jacob, not Esau. He could have chosen the eldest, not the youngest. Remember tong dalawa na to, seconds lang ang pagitan nito dahil hawak-hawak ni Jacob yung paa ni Esau sa sinapupunan ng anak ng nanay nila. Ganun, sa tiyan pa lang nag-aaway na sila eh. God protected Jacob. Amen. God made him prosperous.
Despite doon sa pandaraya ni Laban, sa Genesis 30, naging mayaman po si Jacob. Yung kanyang cattle, yung kanyang kambing, baka, lahat ng arian. Because remember, during that time, ang bank account is livestock. Pag marami kang cattle, marami kang goats, marami kang ani, ay mayaman ka. Kasi hindi pa naman po uso yung bank account system ng araw. God revealed Himself at Bethel at ni-renew yung promise niya na sa iyo. Kaya nga po, di ba, binago yung pangalan niya. Nag-wrestling sila ng Lord. At ang sabi, hindi na Jacob pangalan mo, Israel ka na. At sa iyong lahi magmumula ang pangako. God gave him great legacy. Joseph was not really dead. He's still alive. Joseph, yung anak niya, became the prime minister of Egypt during the time na may famine. God preserved his family. Pharaoh honored him. God fulfilled every promise. And yet when Pharaoh asked him, ilang taon ka na? Ay, hirap ng buhay. Nalimutan mo yung 11? Babalik ulit tayo sa renewed mind. What you focus on becomes your reality. When you focus on the problems, talagang bibigat yung mundo mo. When you focus on your problems, God becomes small. But when you focus on God, God becomes big, the problems become small. So if you are sober, grabe naman to Lord, hindi, masyadong maliit ang tingin mo sa Diyos. That's the reality. Yun lang po talaga yun. Kapag nakakahanap ka ng impossibility, tapos tinanggap mo yung impossible yon, pinaliliit mo yung kapangyarihan ng Diyos at pinalalaki mo, minamagnify mo yung sarili mong problem. Now, take a look at this. When Joseph's brother, basahin natin sabay-sabay, go. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, what if Joseph holds a grudge against us and pay us back for all the wrong? Kumbaga, paano kung bumuelta to si Joseph? Naalala nila lahat ng pagmamalabis. Sino rito yung marami sa pamilya, magkakapatid, tapos may binubuli kayo dati, nung bata pa kayo. Bawa, 4, 5, 8, yung nanay ko ata, Pastor, ilan kayo sa pamilya? 9 ba kayo magkakapatid? 8. Meron diyang kawawang bunso. Lalaging kinukutosan, tapos inuutusan, bumili ka ng ganito. Nakaka-relate po ba kayo rito? Yes. Tapos, darating ng time, yung bunso pala yung pinaka malupit, di ba? Successful. Tapos ngayon, babeltahan niya yung panganay. O yung pangalawa, o yung pangatlo. Ito yung nangyayari dito. So they sent word to Joseph saying, sasabi nila, gumawa sila ng para hindi tayo beltahan ni Joseph. Sabihin natin na may bilin si tatay. Ano sabi ni tatay? Your father, sinasabi nila kay Joseph, uy, tatay natin left this instruction before he died. Bago mamatay si Jacob, yung tatay natin, tandam natin, ang sabi ni tatay, this is what you're going to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. O patawarin mo daw kami, sabi ni tatay. Anong alam ni Joseph? Pwedeng nag-iimbento lang itong mga to. But the truth is, sinabi naman talaga ni Jacob yun, na mag-reconcile kayo. Hindi na kayo mag-hold ng grudges. Now, please forgive the sins of the servants of the God of your father. When their message came to him, kay Joseph wept. It's like the famous verse in the book of John where Jesus wept. You ask me, these 2 words are the most powerful words in the scripture. Why? Ask me why. Apo, bigyan niyo po ako ng mas magandang why. Ayan, apo. Joseph the dreamer was sobbing because his brothers still did not get it. All Joseph wanted was restoration of relationship. The first breakthrough should be the breakthrough of relationship. Breakthrough of relationship with God,
through accepting Christ as your personal Lord and Savior. That's the first breakthrough. Kasi what shall it profit a man if he gains the whole world? Naging Elon Musk ka. Elon Musk is 1 point something trillion US dollars because SpaceX is now publicly listed. I don't know if it was a few months ago or a few weeks ago. SpaceX, okay. Gusto ko lang batiin yung kaibigan namin sa California na nagtatrabaho sa SpaceX. And kapitbahay namin siya, we led him to the Lord. And he's a great encouragement to us. And so we had the opportunity of going to SpaceX. And limited lang po yun, hindi po walang pwedeng camera sa loob kasi may mga government accounts sila doon, very secured facility. So si Freya at sa dalawang boys, and we were there, as in, wow! First time namin makakita ng mga rockets, yung mga fuel, yung mga piyesa na ginagamit sa California, and I was like, this is amazing! So, sa labas, nandun yung mismong rocket. So, doon kami pwedeng magpakuha ng picture. Elon Musk, 1.2 trillion, but if he does not have Jesus in his heart, that 1.2 trillion US dollars is nothing. Because in your deathbed, you will not bring a single centavo in your eternity. Are you still there? Amen. Now, let's go back. Why is it that the first breakthrough is relationship? Because lahat po ng yumaman sa kanilang deathbed, mayaman. Founder ng Chowking. Naging governor ko sa Rotary. Bago niya ibenta kay Jollibee. And ako po ang nag-officiate nung kanilang funeral for the eulogy. Ako yung nag-MC. We were at St. Luke's Hospital kasi isa po siya sa pinaka number 1 donor ng St. Luke's. And hindi po niya hinanap yung nasa na yung billions ko. Hindi po. Bago po siya malagutan ng hininga, ang tinawag sa tabi niya, lahat ng mahal sa buhay. Ano po pinaka-importante? Relationship. Because doon sa last breath mo, hindi mo sasabihin, sino na nagbabantay ng negosyo? Wala, nandito kayo lahat sa akin Paro na negosyo? Wala pong ganun. Ang sasabihin nila, kaya mo muna yung negosyo kasi gusto kong makita kayong lahat. So the first breakthrough is not financial. It's relationship. And that relationship is with God through Jesus Christ first. And this is what happened. He was not after revenge. He was not after the explanation of the brothers. He was just after restoration and reconciliation. So ngayon, Dennis, ayaw namang mag-reconcile sa akin. Wala na ang responsibilidad sa iyo. Kapag ikaw ang nag-reach out, humingi ka ng tawad at hindi sila umaamin ng kanilang kamalian, wala sa iyo yun. Hayaan mong Lord ang mag-deal sa kanila. Amen. At darating ang time, in God's perfect time, magkakaroon ng restoration. Kasi hindi pinipilit yan Meron talaga siyang perfect timing. Makikita niyo po ito sa ating pag-aaral. Let's go back to the scripture. So, ang perspective ni Jacob, kawawa ako. Ang dami kong hardships. Nalimutan niya yung 11 blessings, ang nag-focus siya sa 7. 7-11 yun Dapat doon sa 11, mas malaki yung numero ng 11 kaysa doon sa 7. Genesis 50, his brothers then came and threw themselves down before him. We are your slaves. Sabi ng mga kapatid niya, we are your slaves. But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? Ba't ako magbubuhat ng kamay sa inyo? The most powerful phrase that you can ever read in Scripture is this. You intended to harm me, niligay niyo ako sa balon, bininta niyo ako sa Midianites, but God intended it for good to accomplish what is now being done. Wow! Is God good? Amen. Kahit nagkabuli-buliasa yung buhay mo, sa dulo, God has the final say and He will say, aayusin ko yan in my time. You just come. You just come to me.
Ang hirap ng effects nito, masyado ng... Hindi. Nothing is impossible for me. Just come, I'll fix everything. Now, bakit po ginamit ng Lord tong situation na yon? Tingnan niyo po, may purpose. The saving, read with me, the saving of many lives. When we first started 3 months ago, at ako po nakaupo dyan, paborito kong upuan to Opo. Pero pagka wala po kami, pwede kayo magpaupo dyan. Di wala po yung espiritu ko dyan, ha? I was just like, nag-worship tayo, no? And the Lord just, grabe yung, we were crying, kami ni Freya, sanay na po kami sa worship, But the Lord was just working through the message. Kaya po minsan parang, ganito lang kasi yung worship din namin. Wala kaming drummer, wala kaming pianista, kami-kami lang. Buti na lang, gwapo si Mike. Tapos extra gwapo yung katabi niya na naka-olive pants din. Parang Mango ata to or Zara. O para yung mga gwapo talaga naka-olive green yan Oo. So, di ba, parang ito lang kami, pero ginamit ng Panginoon, talagang nangusap. And kaya ko sinasabi yun, kasi we're supposed to be in Madrid. Oh, by the way, ang galing talaga ng Diyos. Dahil yung mga kaibigan naming pastor sa Madrid, yung mag-asawang pastor, nagkaroon po ng malaking bushfire sa Madrid ngayon at pumapasok yung mga usok sa bahay-bahay doon. And habang may kasama pa rin po ako sa group chat at nangingi sila ng panalangin, it's like the Lord just prompted me, Dens, invite mo sila. May 2 kwartong bakante. Kahit po wala naman kaming pang-host. O siyempre, you know what I mean. When you host people, there's a lot of things are entailed. And ako po kasi again, yung basta sumusunod lang ako sa Panginoon, sabi ko sa misis ko, the Lord is speaking to me, parang kailangan natin sila. So we invited them. And guess what? Sila po ay darating ng Tuesday, ng mag-asawang pastor, na supposedly dapat doon po kami. But dahil maganda po yung relationship, nagpaalam kayo na maayos, at ang isa lang sinabi sa amin nung kaibigan namin, kung anong leading ng Lord sa inyo, doon kayo. Hindi namin kayo pupwersahin. Although kami ang Amen. Let's give God the praise. Although, kailangan din nila ng support doon sa Madrid, nirespeto po nila yung aming desisyon, at ang relationship po namin maayos pa din. Ngayon, sabi nila, we excited kasi part ng prayer namin na magkaroon kami ng experience sa Marbella, Malaga. Hindi pa kami nakakapunta dyan. And then siyempre, paalam mo naman ako kay Boss McNeil, no? Boss McNeil. Papaalam na rin ako kay Boss Ann. Sabi ko, baka po pwede namang tulungan natin tong pastor, sunduin natin all that. And praise God, alam nyo, kaya ko sinabing the most generous church. Because, grabe, dito po sa church na to, isusubo na lang ibibigay pa kay Mike. Sa atin. Grabe po talaga yung sacrifice ng church na to. Sobrang nakaka-touch, nakaka-bless. At alam ko na ipine-prepare ng Lord lang tayo for a greater harvest. Are you with me? Amen. Yes. So, tinitingnan ng Lord bawat isa. At saka yung kapasidad natin to welcome people. So, ito na. Supposedly, gagamitin ng enemy yun to divide. Na, yung mga taga-Malaga versus Madrid. Hindi, yung ginawa. Because of that fire, nagkaroon ng, sa amin po sila titira hanggang August 4. July 31, wala na kami. So sabi ko, Pastor, bibigay ko po yung susi, bahala na kayo sa bahay. Bendisyonan niyo na lang po. Itaboy niyo lahat ng mga espiritu dyan. May mga nararamdaman pa kayo dyan, itaboy niyo lahat. The point I'm driving at is, yung plan ng enemy, hindi nag-succeed. Nagkaroon pa lalo ngayon ng closer relationship. Because God is the one who is ultimately orchestrating everything for our good. Amen. All things work together for good to those who love Him. Amen. We love God. Amen. Yes. Oh, He will work things out for our good. And I remember the third point is this. Choose to view life with your renewed mind.
Yan po yung final point ko. Kung ikaw ay may perspektibo, gamitin mo yung mind of Christ. Nabanggit ko po, many Sundays ago, na may option po ang Diyos na padala lahat ng mga angels niya at sunugin yung mga Roman soldiers doon, nung nandun siya. Naghihintay lang yung mga yun. Boss, sabihin mo lang kami, rest back tayo agad, sunog yan. That's why we praise God because He did not come down. Remember that in the Garden of Gethsemane, lumuha po siya ng dugo. Nag-break po yung mga capillaries niya dito because of the intense prayer. Not because he was cowardly, no. The intensity of the prayer was so much, nag-burst po yung mga veins and capillaries sa kanyang mukha. Kaya lumuha ng dugo ang Diyos. Now, when you choose to view life with a renewed mind, you now can contrast the two. Si Jacob, ang sabi niya, ilang taon ka na, kamusta ka na? Sabi ni Pharaoh, ito, kaunti lang ang buhay, evil, tsaka buti pa yung mga ancestors ko, mahaba buhay. Si Joseph, ang sabi niya, you meant evil against me, but God transformed it for good. Magkaibang perspective yan. Magtatayan. Saan po kayo dito? Pagka meron pong problema dumarating sa inyo, nandito ka ba? Kawawa naman ako na naman. Wala nang nakita ang Diyos kundi ako. Hindi po. Mamaya, meron tayong magandang conclusion dito. Si Jacob focused on the heart, sees the lack, loss, and limitation. But Joseph focused on God's purpose. Nakita niya yung kapangyarihan at restoration at kabaitan ng Diyos. Same circumstances, different perspective, magkaiba ng destiny. So gusto ko magsiyasat tayo. May oras pa po ako. Siyasatin po, i-review po natin yung ating buhay. Last week lang, nung nahirapan ka, may mga tao pong hindi nagmumura verbally, pero nagmumura po sila internally. At minumura po nila yung situation, sarili nila, galit sila. And that is the most difficult kind. It's because wala ka naririnig na sound eh. Pero deep down inside, grabe yung grudge. Kaya po, ang pumapatay sa tao ay stress. Bakit? Walang outlet. Alam niyo po ba na pag nagpe-praise and worship kayo, tumataas ang kamay ninyong ganyan, at lumuluha kayo sa harapan ng Panginoon, you're releasing all this stress. Ang best way is ibigay mo lang, Lord, sa stress. Lahat ng stress sa Kanya. Huwag mong sarilinin, puputo ka. Your body is not meant to carry all that load. Anong invitation ni Jesus? Come. My burden is light. Halika. Magaang lang yung load ko. Come. I'll give you rest. Now, hindi pa po ako tapos. Introduction po kasi ito, no? Sabi ng iba, grabe, ang haba pala dito, no? Kasi mas mahaba po yung barbecue hanggang 10:00 po yun eh. Okay, so, naalala ko yung song, I See a Victory. Diba? This part of the chorus, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Diba? Sabi rito, yung intention ng diablo ay evil, pero binabalik at pilit ng Diyos. Ang dami-dami na pong sitwasyon sa buhay ko na tine-turn around. Ang specialization po ng Diyos, magaling siya mag-turn around. Yung parang wala ng pag-asa, natatrap yung mga tao, may Red Sea, naghahati yung Red Sea. Sabi ng iba, kwentong barbero yan, wala namang proof yan. There was, I think in the 90s, minatuklasan po sa ilalim ng Red Sea, gulong ng chariots. Buto. At mga piyesa ng chariots na nung dinate nila panahon ng Egypt, eksakto dun sa time
na sinabi ng Bible. Is the Word of God true? It's not just true, it's the truth. Wala nang ibang truth. Itong salita lang, Diyos lang. Now, naalala niyo po ba to? Paano tayo magkakaroon ng renewed mind? Kasi kung ang gagamitin nating lente ay renewed mind, tayo po ba ay saturated ng Word? Kasi kung tamad po tayong magbasa ng Word, kahit araw-araw po tayong mag-usap dito at wala kayong personal time na dinidil kayo ng Lord through the Word, ang hirap pong magkaroon ng renewed mind. Bakit? Buksan mo yung TV mo, positive o negative ang news? Negative. Nanalo na nga lang yung Spain eh. Meron pang nagsasabing, ay hindi kasi yung sinasabi ng Argentina na ganito. Sorry, dalawa kasi may mga team Argentina dito. At saka yung Messi dito. Okay. May sabihin, positive na nga. Ang tinitingin pa yung negative. So, kailangan talaga ng brainwashing kasi your brain is so dirty. We need to wash it by the blood. Word of God is the only one that can cleanse it. Number 2, okay, nagbasa ka. Sabi ng Lord, hindi yan, yung ulam na yan, hindi yan para sa'yo, ibigay mo kay Mike. Binigay mo ba? O kaya yung pantalon, alam niyo pag pantalon, hindi na kasya sa inyo, hindi na para sa inyo. Hindi nga. Ibibigay niyo na talaga yun. Sino kaya pwede nating pagbigyan ng i-bless natin sa araw na to? Are you there? Yung iba talagang yung pantalon noong 1965 nandun pa. So talagang ang daming mga parang department store. Hindi po. Kailangan na po nating i-unload yan because bibigyan tayo ng panibagong blessing. Amen. Amen. Yun lang po ang prinsipyo dyan. Obedience. At pag sinabi ng Lord, now na. Kasi Holy Spirit ang magsasabi, pwede ba akong magkwento uli? Huwag kayong mag-alala. Mainit pa po sa labas. Holy Spirit sa akin, kausapin mo yung pastor na yan at sabihin mong ikaw ay may katungkulan sa SM. So, pagkatapos po ng Jesus Festival, first time ko na inutusan ako ng Holy Spirit na gumaganon po yung puwet ko. Parang, ano to? Tapos, sinabi ko kay Mrs., alika, kausapin natin si pastor, sabihin natin taga-SM tayo. Sabi niya, bakit? Kasi pinatay nila yung aircon kagad dito. Pag kami kakilala, malay mo, ma-extend natin yung aircon. At sino ka para i-extend ng aircon? Sabi ng misis ko, gamitin natin yung influence natin. Ha? Talaga? Dahil again, that's my nature. So, kinaladkad ko siya. Sabi ko, Pastor, kamusta po? Mga agang pinatay yung aircon. Hindi pa tayo tapos. Pinatay na. Ako po bahala dyan. Kausapin ko po yung may-ari. Lakas naman, di ba? Parang kadikit ko yung si Henry C. Jr., di ba? Eto na. Pumutok po yung bulkan ng Taal. Nagkaroon ng ash. As in talagang grabe po yung abo. May event uli kami, Jesus Festival. Nagkataon, nag-down payment na yung church ng almost 1.52 million pesos. At ang sabi roon sa kontrata, pag nag-down payment ka, hindi mo na ma-refund. Malaki po ba yung 2 million? Parang nililitan po kayo. Okay. Malaki po yung 2 million. Lalo na sa iglesia. Tama po ba? Amen. Amen. So ngayon, Dennis, di ba sabi mo, kakilala mo si Henry C. Jr.? Ito na, naniningil na yung mga sinabihan ko. Sabi ko, napalunok pa lang po ako. Okay. Me and my big mouth. So, ito ginawa ko. Sabi ko, boss, lapit ako dun sa discipler ko. Yung aking immediate superior, at that time, ay head siya ng sales. Assistant Vice President pa lang siya noon. Ngayon, presidente na siya ng SMDC, Service Corporation. So, itong tao na to, papangalanan ko, Anna Carpio, is my discipler. Discipler namin ni Freya because she invited us to a retreat about rediscovering the gospel. At siya rin ang nag-introduce ng Bible study sa buong SMDC. Ginamit niya kaming mouthpiece. Okay? Ginamit niya yung kagandahan ni Freya. Ginamit naman niya po yung aking pagsasalita. Doon na po tayo. Sabihin na lang natin gano'n sa pagsasalita. Opo. So, nag-i-invite. So, every afternoon after ng lunch break, mag-Bible study kami. So, fast forward na natin. Ito ngayon. Sabi ko, boss, tulungan mo naman ako. May letter kami in church namin. Kailangan namin mabawi yung 2 million. Sige, gawin natin. Tingnan natin. Sasubmit ko yung letter. Siguro mga ilang weeks na,
Wala pa rin nangyayari doon sa letter. Sabi ko, boss, may tinatanong na nung church, baka pwede ng anong update. Hoy, Amon, kausapin mo yung sekretary ni Henry C. Jr., i-introduce kita, mag-usap kayo. On that same day, sabi niya, sige, sasamahan kita. Siguro nalimutan ni boss. Umalis na siya. Magsasarado na po yung mga opisina. Akit po ako dun sa 14th floor, hinarap ko yung sekretarya, at ang sabi niya, ma'am, di ko kasama si boss AVC, yung Ana Carpio. Pwede ko bang i-follow up yung letter? Ay, tama-tama! Daling kita sa opisina ni Mr. Big Boy. Big Boy kasi yung pangalan ng Henry C. Jr. Halika, punta kami ron. Siyempre, nandun yung pong, alam niyo po, yung posisyon ko, wala pong karapatang pumunta sa mga ganong opisina. Kasi meron kaming hierarchy. Kahit director ako, sales director. Hindi ako director ng buong kumpanya. Naunawaan niyo po yung sinasabi ko? So pagkita ko kay Henry C., lumuhod po ako. Hindi para sumamba, kundi nilagay ko po yung letter. At nung tingin ko sa letter, nagulat ako kasi nakalagay na pala yung desisyon doon. At ang nakalagay, do not refund. Sign, Henry C. Jr. Nung pagtingin ko, so namutla ako kasi parang babaliin niya yung sarili niya salita. Di ba? Sabi ko, boss, kasi namumutla na ako kasi baka mawalan ako ng trabaho, di ba? Parang, sino ka? Pinirma ko na to, dinesisyon ako na, ba't inaapila mo pa? Sabi ko, kasi pumutok bulkan, para na akong barok, putok bulkan, tapos wala lang event, ganyan-ganyan. Alam mo, sabi niya, sa church? Opo, sa church po. Tapos sinabi ko yung pangalan ng church. Binuran niya yung pirma niya, binuran niya yung kanyang notation at sinabi niyang address to the president of the whole corporation, SM Prime na, please refund right away. Sign, Henry C. Jr. Is God good? Pagkatapos po, nung kinuha ko yung paper, pinicture ako, inabot ko ulit sa sekretarya niya, tapos nanlambot na po yung patuhod kong ganyan. Kasi parang, alam mo yung, pin-empower ka ng Holy Spirit, tapos nung nawala na siya, at yung kanyang infilling, nandun pa rin Holy Spirit, obviously, pero yung kanyang infilling, yung power niya, parang, nauhaw ako. Parang ano nangyari? Parang hindi ko alam yung ang bilis ng pangyayari. Tapos, little did I know, lumabas na po yung pera na dapat i-refund. Obedience po, importante. Minsan parang beyond you. Pero pag may sinabi ang Holy Spirit, kausapin mo yan, sabihin mo, pinagpipray mo siya. Pag hindi ka sumunod, O kaya yung mga, one time naman, nasa Texas kami. Itong malupit talagang, matindi ang Lord. Sabi niya, lahat ng dollar sa maleta tuloy. Sana nga may maleta, di ba? Sorry po, kakapanood ko ng impeachment. Ng flood control pala. Sa laha, cut nyo na lang po yan. Lahat ng laman ng wallet mo, lahat ng laman ng wallet mo, ibigay mo ngayon dito sa orphanage na to. May auction, may fundraising yung orphanage. Sabi ko, Lord, 900 lahat to. Sigurado ka? Sabi ng Lord, ay kulang pa yan. Humingi ka ng 100 sa katabi mo. Katabi ko, misis ko. Humingi ng 100, gawin mo ng 1,000. So, $1,000. Ano laman ng pitaka ko? $0. Kasi ang sabi ng Lord, kunin mo lahat ng dollars mo. Again, God is my witness. Yan ang isang witness ko din. So, binigay ko sa sobre, binigay ko sa orphanage. After 3 days, tumawag mismo yung presidente ng orphanage. Sabi niya, are you Mr. Dennis Evangelista? Yes. What's this all about? Oh, I'm the president of this orphanage. And Filipino ka? Ay, opo, Pilipino. Okay. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng Pilipino na nagbigay sa amin ng ganito kalaking halaga. Thank you so much. God bless you. What do you mean? Ay, kasi karaniwan ng Pilipino, hindi ito ang binibigay na amount. Ang nagbibigay, normally, ibang lahi. And I just want to declare blessing upon you. Lahat ng, ang dami yan dineclare. Isang oras kaming nasa telepono, isang oras siya nagde-declare. Na this is the Lord's will, bam, 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 bam. And then, kung babalik ka ng text, sasabihan mo lang kami, meron pa tayong mga gawain dito, so on and so forth. Eto na. After that, that paved the way for us to eventually
move to the US and be able to finish my master's degree. Obedience. Pag may sinabi ang Lord sa iyo, siguraduhin mo lang na sinabi talaga ng Lord, ha? Kasi marami din tayong voices na naririnig. Lalo na yung sabi ng Lord, huwag akong magbigay. Hindi galing sa Diyos yun. Yung sabi ng Lord, itago ko lahat ng pera. Hindi. Lahat ng sinasabi ng Lord is to bless people and to bless His ministry. Okay, gusto ko lang linawin. Meron tayong tinatawag na sanctified help. May pagkakataon po na itinitigil din natin yung help. Ito controversial yung sabihin ko. So, bahala na ang editor. Because if that help is making that person not work anymore and rely on your help, it becomes entitlement. Ang dami-dami po nating mga kilalang situation, nagpapadala sa Pilipinas, and then naubos, and then they don't know the value of it, na tayo dito na nasa Spain o nasa abroad, grabe na talaga yung pagod natin. Lawit na yung dila natin. Are you with me so far? Amen. And there are times when you have to say, have you done this? Have you done this? Have you done this? Let's pray together because this has been years. Ilang taon na natin ginagawa to and you're not getting out of it. It means the people are no longer appreciating what you're doing. It means, nasaan? Ba't wala pa? Yun na po yung entitlement. And then of course, community of believers. Hindi mo kayang maging lone ranger. Naalala niyo po, yan yung message ko about the renewed mind. So if you look at your situation, you're reading the Word, you're obeying God, you are in the presence of community, yung perspektibo mo sa buhay mag-iiba. Another point, most people spend their lives avoiding the very struggle God uses to bring their breakthrough. Ay, ayoko niyan kasi medyo mahirap yan, huwag tayo dyan. Ang papatay po sa atin ay comfort zone. Because your breakthrough is outside your comfort zone, yung uncomfortable ka. When God is challenging your faith, that is the time for you to grow. Ulitin ko po. When God is challenging your faith, God is giving you room to grow. Pag niresist mo yon, hindi ka mag-grow. Example, nung nag-start po akong mag-volunteer sa church, ang aking unang ministry ay sa choir. And sabi ng Lord, wag ka lang basta mag-choir, mag-Sunday school teacher. Kaso talagang lagari ako pagtas kung pupunta ako sa Sunday school. Kaya meron kaming Saturday class para yung message ng pastor maririnig na namin. Para hindi kami gutom pagdating ng Sunday. Are you with me so far? Gising pa ba kayo dyan? But, listen to me. Kung iniwasan ko yung responsibility na yon, hindi po ako matitrain ng Lord in speaking. Yung pong gift ko ngayon, dinevelop ng Lord sa Sunday school na ang mga kausap ko bata. Nag-start po ako, grade 4, nagsa-sideline na ako at nagba-Bible study na ako ng grade 4. Because I believe, yun ang sinabi ng Lord, susunod lang ako sa Kanya. Hindi ko siya iniwasan because the very struggle God uses to bring their breakthrough, nandun mismo, yung blessing niya nasa problem. Mali lang yung interpretation natin. Wala na naman akong pera, may sakit na naman ako, nag-away kami. Ang breakthrough mo, nandun mismo sa loob ng problem na yun. Case in point, Lucio Tan, binili niya ang PNB noong 2000. Empleyado po ako ng PNB. So from government, naging private sector siya. Okay? And ang policy, sino yung huling hinire, unang ifa-fire. I was out of job. And I'm supporting my family, my tatay, my nanay, and then yung kapatid ko. And ang sabi ko, Lord, paano to? Wala akong trabaho. And then, ang sabi ng Lord sa akin, punta ka sa kapitbahay mo, manghiram ka ng printer. Lord, wala po akong bond paper. May bond paper doon. So, alas 10 ng gabi, kumatok ako,
Ang pangalan ng kapitbahay namin ay Tricia Perez. Kasama ko rin po sa Bible study at sa UP Los Baños. And buhay pa yung nanay niya at that time, siguro mga 15-minute walk yon sa subdivision. So nang istorbo ako doon, sabi ko, tita, baka pwede namang magpa-print. Bakit? Magpo-propose, magkapakasal ka na? Hindi po, meron akong company proposal. Oh, ano gagawin mo dyan? Basta, so nag-type ako doon, gumawa ako ng logo, wala pang Canva nung araw, wala pang Adobe Photoshop, ang sikat lang noon, Adobo lang. So, naglagay ako ng logo dyan, nakalagay lang EC, Evans Consultancy, kasi ang tatay ko ay evangelista na ang kanyang paboritong apelido, Evans, pag nasa abroad siya. Okay? So, ginamit ko yung kalokohan ng tatay ko sa trabaho ko, Evans Consultancy. Dahil ang tawag niya sa kanya, doon sa abroad ay Evans. Sabi ko, basta siya lang evangelista mo, Evans. So, nakapag-propose po ako, ang unang kliyente ko, Singaporean, na ang produkto ay Canadian, na ang kanilang principal ay Jewish. So, ang first client ko ay Hudyo. At start ang Evans Consultancy, at yan po yung latest na training na kinunda ko sa Pilipinas. Can we just give God a praise? Wala po ako ngayon dito sa Spain kung hindi po ako pinagkatiwalaan ng company to, ng actually LG to, Local Government Unit sa Calaca, Batangas. Kung hindi po nila ako sinuportahan, wala po ako ngayon dito. So, I'm almost done. We want the dream and the destiny, but we often say, without the drama. Cannot be. If God placed a dream and a destiny for you, you have to endure the drama. At ang karaniwan ng drama, nagsisimula sa relationship. Tayo. Bago tayo palaguin ng Panginoon, mag-uumpugan muna tayo ng ulo. Itong idea na ito maganda itong idea ito, magkaka-offense. Kaya, binabala ko na po kayo, huwag kayong magpapadala sa taktika ng diablo, which is offense. Marami pong hindi nag-church, hindi dahil sa hindi nila mahal ang Diyos, kundi offended sila. Ba't di ka nag-church? Offended ako eh. So na ngayon, yung offense, yun na yung Diyos, at ang Diyos nasa ilalim ng offense. Now, i-reverse engineer natin. What if si Potiphar hindi inaccuse si Joseph? Walang accusation na mangyayari. Hindi makukulong si Joseph. At hindi makukulong si Joseph, hindi niya makikita si Butler. Hindi makikita si Butler, hindi siya mai-introduce kay Pharaoh. So, importante po ba to? Yes. Pero, note lang, when it comes to sexual temptation, hindi ka pa pwedeng magmalakas na, kaya ko to! Lapit lang kayo sa akin. Hindi. Ang sabi ng Bible, flee from sexual immorality. Tatakbo ka. The only way na nadali si Joseph dahil nung tumakbo siya, nahablot yung kanyang damit. Pero take note, anong ginawa ni Joseph? Tumakbo palayo sa Potiphar's wife. Kasi kung siya ay nag-fall din, hindi siya gagamitin dito. Number 2, Joseph had been released immediately. Paano kung kinulong, tapos pinalaya kagad, hindi niya may meet yung baker at saka yung cupbearer or yung butler. Critical po yung prison. Tingnan nyo ha. From the pit, nilagay siya sa balon. Tapos prison, di ba? Ang pangarap ng Lord sa kanya, coat of many colors, you will rule over people, and yet what he sees right now does not match the dream and the destiny. All Joseph is seeing is all the drama and all the problems. Are you still there? Kung nakikita mo lahat, puro problem, struggle, and drama, mag-intay-intay ka lang kung tama ang perspective mo, tama ang relationship mo sa Diyos, yung iyong destiny and dream, magkakaroon ng fulfillment. Amen po ba? Amen. Number 3, what if Joseph become bitter? Wala na to, kawawa na talaga ako, nandito. Pit, tapos prison, wala naman akong ginawa. What if nagtampo siya sa Diyos? Nakinig siya sa temptation ni Satan. Wala po ngayong kwento na magsisave ng lives during the famine. Last but not least, habang umaakyat po yung ating mga worship team. Every setback
is a setup for a comeback. IBC, are you ready for a comeback? Ulitin ko po, IBC, are you ready for the comeback? This November, we will celebrate our 28th anniversary with a celebration, not because we are good, but because God is good. Can we just give Him a big round of applause? Come on, everybody. Hallelujah. James 1, 2-3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces what? Perseverance. And let perseverance finish its work so that you may be mature, complete, not lacking anything. The greatest breakthrough is in the breaking. Wala po sa pera, wala sa kalusugan, wala sa fame. The greatest breakthrough is in the actual breaking. Breaking of will, breaking of the sin, breaking of weakness, breaking of the heart. Pag basag na basag ka na at wala ka nang lalapitan kundi Diyos, nag-start na yung breakthrough mo. Pag sinabi, Lord, what can I do, Lord? Ito lang, sinusurrender ko sa iyo. That's the start of your breakthrough. If you're already broken, that's the start of the breakthrough. Last na lang. Basahin nga natin sabay-sabay ito. Breakthrough is not a destination. Breakthrough is the journey itself. Father God, we love you. Hindi mo tinotolerate ang kasalanan namin, pero hindi mo rin kami pinapabayaan sa sarili naming kasalanan at kahinaan. Hindi mo kami ini-spoil to the point na kami ay self-sufficient. Kung hindi nandyan ka palagi, tinuturuan mo kaming maging God-dependent. Lord God, ang breakthrough na hinihingi pala namin ay yung actual relationship namin sa iyo. Yung perspektibo namin tungkol sa buhay. Yung renewed mind na ibinigay mo sa amin. Simula sa araw na to, Lord, hindi na kami iiwas sa problem. Haharapin namin to, nakangiti, sapagkat alam naming ito ay magpapatibay sa amin. Amen.